Di ka ba magkokolehiyo sa susunod na pasukan, Pusit? Napalingon si Pusit kay Mang Rene habang nag-aangat ng lambat. Hindi niya inaasahang itatanong pa nito. Wala rin naman ding nagtatanong sa kanya. Hindi rin naman siya ilalaban sa buhay ng kanyang mga magulang. Hindi siya kayang pag-aralin sa kolehiyo, kaya hindi na muna. Bukod doon, malayo rin ang school, tawid isla pa at sa syudad talaga. Hindi po, Mang Rene. Diretso, trabaho na lang po muna. Hindi kaya eh. Yung isang kapatid ko na lang po muna ang pag-aaralin ko. Saka mas may tiyaga po yun sa akin pagdating sa pag-aaral. Sagot ni Pusit sa lalaki. Huminga ng malalim si Mang Rene. Pero isipin mo na rin ang magkolehiyo. Maganda rin ang may tinapos. Tingnan mong anak ko. Ngayong taon, graduating na. Kaunting kayod pa, magiging teacher na. Natawid ko ang pag-aaral ng anak namin. Kahit mangingisda lang ako. Napangiti si Pusit. Graduating na nga po pala si Ate Kim, no? Congratulations agad sa inyo. Bakas naman ang tuwa kay Mang Rene. Salamat. Siyempre, yun lang ang tanging maibibigay namin ang asawa ko sa mga anak namin. Gusto naming bago kami mawala, maayos ang buhay ng mga bata. Ibinalik ni Pusit sa ayos ang lambat. Inayos niya rin ang mga nahuling isda. Muntik na siyang mahulog sa dagat. Mabuti na lamang at nakahawak siya. Medyo humahampas na rin kasi ang alon. Marami-rami naman ang huli. Hindi gaya kahapon. Umuwi na tayo. Medyo lumalakas na rin ang alon. Sabi pa ni Mang Rene. Hinayaan siya ng lalaki na magbukas ng makina ng bangkang di motor. Sa tagal niya nang sumasama kay Mang Rene, talagang sobrang alam niya na ang mga tungkol sa bangka. Marunong din siyang mag-ayos at sobrang sanay na siya sa karagatan. Kahit itulak pa siya sa malalim na bahagi, hindi na siya matatakot. Umupo na si Pusit. Unti-unti nang sumisikat ang araw. Sa edad na 20, ang dami-dami niya ng pinagdaanan. Ang kanyang buhay ay palaging umiikot sa ritmo ng dagat. Mahal niyang islat ang pangingisda, pero kapag naiisip niyang manatili doon, parang walang kasiguraduhan ang magandang kinabukasan. Ano ang kinabukasan para sa kanya? Kaya niyang tustusan ang buhay, pero walang pananabik sa bawat araw. At kailangan pang kumilos para maging komportable. Marami pa siyang pangarap. Gusto niya nga sanang magsiman. Pero mahirap gawin yon dahil kulang sila sa pera. Ang mga nadedalhensya niya sa pangingisda, binibigay niya na lamang para sa kanyang mga kapatid. Tulong niya na rin iyon sa kanyang mga magulang. Sira ulo talaga tong si Maldo. Isang palanggana agad ang dala. Makikipag-unahan na naman to sa mga isda. Oh, winawagayway pa. Ang sigla sa umaga. Natatawang sabi ni Mang Rene. Natawa si Pusit. Malapit na sila sa dalampasigan. Tinanaw niya ang mga taong nag-aabang. May mga tao na roon, mukhang bibili kay Mang Rene. Marami na ring mga tao dahil doon din nagsasakay ang ferry ng mga pasahero. Itinutulak na nila ang bangka nang makita niya si Nika sa pantalan. Natigilan siya. Hindi naman nag-aabang ng ganoon kaaga sa kanya ang kanyang nobya. Mang Rene, lalapitan ko lang po ang girlfriend ko. Paalam niya rito. Tumango naman ang lalaki at binigyan na siya ng pera at mga isda. Sige na, mauna ka na. Ako nang bahala rito. Napangiti si Pusit. Salamat po. Naglalakad na siya papunta kay Nika. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. May nararamdaman kasi siyang kakaiba sa reaksyon ng mukha nito. Nagtama ang mga mata nila ni Nika at saglit na nakita niya ang pagkabalisa na nakaukit sa mukha nito. Huminga ng malalim ang dalaga bago nagsalita. Nanginginig pang boses. Pusit, may kailangan akong sabihin sa'yo. Saad ni Nika. Kumabog ang dibdib ni Pusit. Parang nahihirapan itong magsalita. Hinahawakan niya ang kamay nito. Hinihimok na magpatuloy ang dalaga. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang nobya. Ano bang meron, Nika? May problema ba? Nangingilid ang luha sa mga mata ni Nika habang nagsasalita. Buntis ako. Ang mga salita ay tumama kay Pusit na parang alon na humahampas sa dalampasigan. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Pilit na pinoproseso ang mga nalaman. 18 pa lang ako, Pusit. Pumapasok pa ako sa school. Siguradong magagalit sa akin ng sobra ang mga yon. Natatakot pang sabi ni Nika. Huminga ng malalim si Pusit. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili at ang dalaga. Napatingin siya kay Nika. Ang mukha nito ay may halong takot. Takot ang kanyang nobya sa mga magulang nito dahil mas mataas ang expectations. Ampon lang din si Nika at parang utusan sa pamilyang yon. Sapilitan pa para lang pag-aralin ito. Hindi niya naman ginustong mabuntis ng maaga si Nika. Hindi sila naging maingat. Pakiramdam niya,
Kasalanan niya kung bakit mawawalang oportunidad kay Nika na makapag-aral ito. Alam niyang mahirap ang landas na kinakaharap nila, pero alam din niyang hindi niya ito kayang iwan ngayon. Hinila niya si Nika para yakapin ng mahigpit. Sinapo niya ang mukha nito. Nika, alam kong natatakot ka. Bata pa tayo at hindi itong pilinano natin. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa'yo. Haharapin natin ito ng magkasama. Sasabihin natin sa ating mga magulang, ha? Ako ang bahala sa'yo. Hindi ito magiging madali pero malalampasan natin to. Nika, hindi ko kayo pababayaan. Malayang pumatak ang mga luha nito ngayon. Pero, paano kung galit sila? Sigurado akong hindi tayo susuportahan. Marahang pinunasan ni Pusit ang mga luha nito. Hindi ko ipinapangako na magiging madali. Pero ipinapangako kung sabay natin itong haharapin. Nakaharap na tayo sa mga pagsubok noon at palagi nating naiisipan ng solusyon. Ganon din ang gagawin natin ngayon. Tumingin sa kanya si Nika, ang babaeng mahal niya. Simula sa araw na yon ay nangako siya sa kanyang sarili. Hindi siya sigurado sa mga pagdaraanan nila, pero sisikapin niyang bigyan ito ng maayos na buhay. Mahal niya ang dalaga, kaya gagawin niya ang lahat. At katulad ng inaasahan, nagalit nga ang mga taong kumupkup kay Nika. Itinakwil at pinalayas ang dalaga. Wala siyang ibang magawa kundi yakapin ang kanyang nobya. Kaya sinama na lamang ni Pusit sa kanila si Nika. Hawak niya ang mga gamit nito habang sa kabilang kamay naman ang kamay ng dalaga. Ramdam niyang kinakabahan ang kanyang girlfriend. Pero lagi niya namang sinisiguro dito na hindi niya ito pababayaan. Nasa sala ang kanyang buong pamilya. Bakas ang gulat sa mukha ng mga ito nang makita kung sino ang kasama niya. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Gabi na! Anong ginagawa ng nobya mo rito, anak? Tanong ng kanyang ina, napatingin sa kanyang mga dala. At ano yan? Kaninong gamit yan? Kay Nika po, sagot ni Pusit. May importante po akong sasabihin sa inyo. Ano yun, anak? Tanong ng kanyang ama. Mukhang nahihinuha na ang gusto niyang sabihin. Napalunok si Pusit. Buntis po si Nika. Magiging ama na po ako. Mas lalong kinabahan si Pusit sa sumunod na katahimikan. Hindi makapaniwala ang mga ito sa kanyang sinabi. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Nika, kaya mahigpit niyang hinawakan iyon. Buntis? Basag ang boses ng kanyang ina. Ano ka ba naman, Pusit? Hirap na nga tayo sa buhay. Alam ko naman po yun, sabi ni Pusit at huminga ng malalim. Alam ko pong mahirap tanggapin at mahirap ang buhay. Pero buntis na po si Nika at paninindigan ko po siya. Pinalayas na rin po siya sa kanila. Ako na lang po ang aasahan niya. Halata ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang ina. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Nasa tamang edad ka na naman, kaya hinahayaan ka namin ng tatay mo. Pero hindi naman namin inasahang maaga kang aako ng responsibilidad. Alam mong nahihirapan din ang pamilya natin. Wala kaming maibibigay sa'yo o kay Nika. Paano gagawin mo? Kailangan mo magtrabaho ng mas maigi para sa mag-ina mo. Napayuko si Pusit. Bahagya siyang nahiya sa kanyang mga magulang. Alam niya naman yon, hirap sila sa buhay, pero wala siyang ibang malalapitan. Wala siyang ibang pagdadalhan kay Nika. Kailangan muna nilang makisiksik doon para may matuluyan. Gagawin niya naman ang lahat para maitaguyod si Nika at ang magiging anak nila. Muling nagsalita ang kanyang ama. Mahirap yan, Pusit. Hindi madaling magbuhay ng mag-ina. Pareho pa kayong bata. Pero itatali nyo ng sarili nyo sa isa't isa. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Hindi ka naman namin kayang talikuran. Nandyan na. Wala na tayong magagawa. Kung nakatuon ka dito, hahanap kami ng paraan para tumulong. Napabuntong hininga naman ang kanyang ama, ngunit tumango. Kung desidido ka nang tanggapin ang responsibilidad, susuportahan ka namin. Hindi ito magiging madali pero aalalayan ka pa rin namin. Hanggang sa kaya nyo na. Nakahinga ng maluwag si Pusit. Salamat po. Tumango ang kanyang ina. Itabi mo na lang sa'yo si Nika sa kwarto mo. Titingnan ko yung lote na binigay sa akin ng mga magulang ko. Hindi malaki pero pwede kayong magtayo ng kubo. Para may sarili naman kayong space bilang pamilya at malayang makagalaw din yung si Nika. Privacy nyo na rin. Pamilya ng bubuuin ninyo, kaya mas maganda kung may sarili kayong matutuluyan. Nagliwanag ang mukha ni Pusit sa pasasalamat. At least, tinanggap pa rin ang kanyang mga magulang
kahit halata ang pagkadismaya. Kapag medyo maayos na, babawi talaga siya. Sisikapin niyang makahanap ng maayos na trabaho para sa kanyang mag-ina at kahit minsan makatulong sa isa niyang kapatid na nag-aaral. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang humina ang tensyon sa bahay. Mabuti na lamang at tinanggap silang dalawa dahil kung hindi niya alam kung saan sila pupulutin. "Pasensya ka na, ganito palang na buhay ang mabibigay ko sa'yo," mahinang sabi ni Pusit habang nakahiga sila sa kama. Tulala naman sa kisame si Nika. Hindi to ang pangarap ko. Magiging totoo ako sa'yo. Hindi pa ako handa. Hindi ganitong buhay ang gusto ko. Pero alam ko rin naman kasalanan ko kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Marahan niyang niyakap ang dalaga at hinaplos ang tiyan nito. "Sorry, pero sana magtiwala ka sa akin na hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, Nika. Magtiwala ka lang sa akin. Mahal na mahal kita." Hindi na sumagot ang kanyang nobya. Hindi niya rin naman pinangarap ang ganong buhay para sa kanila. Pero kailangan nilang magbago ng tatahaking daan dahil may bata nang darating sa kanilang buhay. Sa mga lumipas na buwan, mas lalong nagbanat ng buto si Pusit para may pangtusto sa kanyang mag-ina. Binigay na rin sa kanya ni Mang Rene ang bangka nito. Pinatigil na rin kasi ito ng anak na teacher sa pangingisda. Nang magkaroon siya ng sariling bangka, mas lumaki naman ang kinikita niya. Maliit na halaga pa rin pero kaya nang buhayin silang buong pamilya. Nang bahagyang makaipon, pinagtulungan na rin nilang mag-ama ang pagtatayo sa kubo nila ni Nika. Kahit mahirap, hindi siya nagreklamo. Hindi rin naman nagsasawa ang mga taong malalapit sa kanyang tumulong. Bago pa sila makalipat, nanganak na rin naman si Nika. Babae ang panganay nilang anak at masaya siya dahil kamukha niya si Nicole. Manang-mana sa kanyang-kanyang anak. Sa wakas may sarili na rin, nakakarindi ang mga kapatid mo? Reklamo ni Nika nang makalipat sila. Mahina siyang tumawa. May ingay lang talaga ang mga yon pero mababait naman. Medyo mareklamo sa buhay si Nika, lalo na nung buntis pa lamang. Palaging masama ang timpla nito. Gayunpaman, iniintindi niya dahil nga sensitive ang pakiramdam kapag buntis. Kinarga ni Pusit si Nicole nang umiiyak ito. Tahan ang baby na yan. Papangit ang Nicole namin kapag iyak ng iyak. Pagod si Pusit sa pangingisda pero kapag umuwi siya at nakikita ang mukha ng kanyang anak, nawawala ang kanyang pagod. Ganun pala ang pakiramdam ng may sariling pamilya at maging isang ama. Kahit pagod, basta makita lang masaya ang kanyang mag-ina. Parang maayos na ulit ang lahat. Kausap ko si Raquel kanina. Panimula ni Nika, mahina ang boses para hindi maistorbo ang sanggol. Tumingala si Pusit kay Nika. Kilala niya si Raquel, ang best friend ng kanyang girlfriend. Ang alam niya, nagtatrabaho na ito sa Maynila. Halata ang tuwa sa mga mata ni Nika. Nabanggit niya kasi na ang ganda na ng buhay niya ron. Swerte siya sa naging amo niya at ang babait pa. Maraming trabaho saka opportunity. May balak nga siyang mag-try sa iba eh. Basta hindi na raw siya aalis dun sa syudad. Tumango si Pusit, bagamat nanatili ang kanyang tingin sa natutulog nilang anak. Malaking lungsod ang Maynila, mahirap din doon. Kahit sabihin pang may mga oportunidad. Lahat ng galaw may bayad, lahat ng pagkain binibili. Mas okay na rin dito. Nakakapanghuli ng isda. Magtanim na lang tayo. May makakain na tayong mga gulay. Tinunto ng mga daliri ni Nika ang gilid ng kumot ni Nicole. Alam ko naman yon, pero ano naman bang mapapala rito? Para kasi nga ang ganda at mas okay kapag kinikwento niya ang mga karanasan niya doon. Mas maraming pagkakataon para sa kanya. Kaya kahit hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral katulad ko, sinasabi niya nga, bakit hindi ko raw subukan ang kapalaran ko doon? At gusto kong subukan. Kumunot ang noo ni Pusit. Nika, kapapanganak mo pa lang. Malayo pa ang Maynila at ang trabaho doon. Sa palagay ko, hindi makakabuti para sa kalusugan mo ngayon. Nagpapagaling ka pa sa panganganak. Baka mabinat ka. Isang rason yon pero ayaw talaga ni Pusit na umalis si Nika. Hindi niya kayang malayo ito sa kanya. Natatakot siya. Mga bata pa sila at maraming pwedeng mangyari. May anak sila pero hindi naman sila kasal. Kaya hindi niya pa rin maiwasang mag-alala. Bahagyang bumagsak ang mga balikat ni Nika. Pero Pusit, isipin mo mabuti. Pwedeng maging mas magandang buhay natin kung susubok ako. Mas makakatulong akong kumita ng mas malaki. Gusto kong makasigurado na maibibigay natin sa baby natin ang lahat ng nararapat sa kanya. Ayaw mo ba nun? Umiling si Pusit. Alam kong gusto mong tumulong, pero kaya ko naman. Pinipilit kong kayanin at kailangan kita dito kasama ko.
Walang mag-aalaga kay Nicole. Saka isipin mo muna yung katawan mo. Mahina ka pa galing sa panganganak. Pero heto at gusto mong umalis. Ang lungsod, ang stress, ang distansya rin. Mahihirapan lang din tayo, Nika. Mas makabubuti sa inyong dalawa ni Nicole kung dito lang kayo. Hayaan niyo akong kumilos para sa inyo. Gustong iwasan ni Pusit ang usapan. Ayaw niyang hingiin sa kanya ni Nika yon. Hindi niya kaya. Iniisip niya pa lamang parang miserable na agad ang pakiramdam niya. Napakagatlabi si Nika habang nakatingin sa baby nila. Naiintindihan kong nag-aalala ka pero paano naman ang mga gusto ko? Hindi mo talaga ako gustong payagan? Hindi naman dahil naging ganito ang sitwasyon habang buhay na ako makukulong dito. May pangarap din ako. Gusto kong umayos ang buhay ko dahil nagsikap ako. Sinalubong na ito ng tingin na may halong pag-aalala at pagmamahal. Hindi mo kailangang gawin yon dahil ako magsisikap para sa'yo. Alam kong mahirap at ayoko rin naman na ganito tayo. Gusto kong magkaroon din tayo ng mas magandang buhay. Pero natatakot ako na lalayo ka at magtatrabaho ka sa malayo. Kailangan kong nandito ka, malusog at malakas. Manatili ka na lang dito sa atin para sa anak natin. At para sa akin. Namuo ang mga luha ni Nika at dahan-dahang tumango. Hinalikan niya sa noo ang kanyang nobya. Hangad niyang maunawaan ito ang kanyang punto. Palagi namang ikabubuti ng kanyang mag-ina ang iniisip niya. Nilapag niya si Nicole nang makatulog. Lumapit siya kay Nika. Marahan itong niyakap. Pasensya na. Basta wag muna ngayon Hindi pa natin kaya. Yung ngayon munang isipin natin. Kaya ko pa naman Kaya pa naman natin. Ito lang ang hinihiling ko sa'yo. Hahanap tayo ng paraan pero magkasama pa rin. Sa ngayon mag-focus tayo sa ating anak at magiging okay lahat para sa pamilya natin. Inaya niya na itong matulog. Tahimik lang si Nika at tinalikuran siya sa paghiga. Bumaha ang lungkot sa mukha ni Pusit. Ayaw niyang magtatampo ang kanyang nobya pero ayaw niya rin namang hayaan itong lumayo. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Mahal kita, Nika. Mahal ko kayo ni Nicole. Gagawin ko lahat para sa inyo. Palagi mo sanang tatandaan yon. Nangangarap naman si Pusit ng masayang pamilya kahit hindi sobrang marangya. Okay lang naman na mahirap, basta masaya. Ganoon kasing klase ng pamilya ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya ngayong may sarili na siyang pamilya, yun ang gusto niyang ibigay kina Nika at Nicole. Umaga pa lang, pagod na siya. Sa madaling araw din kasi siya namamalaot para hindi masakit sa balat at mas maraming huli. Huminga siya ng malalim. Inaasahan ni Pusit na makakapagpahinga siya sa bahay nila. Habang tinatahak niya ang pamilya na daan patungo sa kanilang kubo, narinig niya ang malalakas na iyak ni Nicole. Nanlaki ang mga mata ni Pusit. Bumilis ang kanyang mga hakbang. Bumaha ang magkahalong pag-aalala at pagkadismaya. Itinulak niya ang pinto. Nalipat agad ang mga mata ni Pusit kay Nika na nakaupo sa gilid ng kama. Abala ito sa paggamit ng cellphone at parang walang pakialam. Nakahiga naman si Nicole sa duyan. Namimilipit ang maliit na katawan at ang mga iyak ay mas lalong lumalakas. Binuhat niya agad ang bata. Nika naman, anong meron kay Nicole? Bakit hindi mo siya pinapansin? Hindi mo ba naririnig ang iyak niya? Puro ka cellphone. Hindi niya napigilang sigawan si Nika. Pagod na nga si Pusit, yun pa ang kanyang maabutan. Hindi niya kayang mapigilan ang sariling emosyon. Mas lalo siya nagagalit kapag naririnig ang kawawang iyak ng kanyang anak. Nakatutok pa rin ang mga mata ni Nika sa cellphone, ni hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Naniningkit pa nga sa iritasyon ang mga mata nito. Nika! Sigaw niya. Ano ba? Hindi mo ba nakikitang busy ako? May kailangan akong tapusin. Pabalik naman itong sigaw sa kanya. Nag-alab ang galit ni Pusit. Busy? Busy sa paggawa ng ano? Kanina pa siya umiiyak. Kailangan ka niya, hindi ang cellphone mo. Ibinaba ni Nika ang cellphone at biglang tumayo. Sa tingin mo madali para sa akin ang mag-alaga ng bata? Naghihintay ako sa iyo buong araw. Ako pa ang kumikilos dito sa bahay. At ngayong umuwi ka, pupunahin mo naman ang ginagawa ko. Hindi lang ako nakaupo, pagod lang ako, nagpapahinga ako. Namulang mukha ni Pusit. Pagod din ako. Pwede kang magpahinga pero wag mong pabayaan ang anak natin. Nagsusumikap ako para matustusan ang pamilya natin. At ang hinihiling ko lang, alagaan mo ang anak natin habang wala ako, Nika. Sobra na ba yun para hilingin? Dapat nga hindi ko pinapakiusap sa'yo kasi dapat may kusa kang alagaan si Nicole. Anak mo din siya. Anak mo din siya. Mabilis na lumala ang pagtatalo sa pagitan nila. Kahit saan tingnan, si Nika ang mali.
Gustong magpasensya ni Pusit pero hindi niya makayanang sinikap ang nagmamalaki. Gayong pinabayaan nito ang kanilang anak. Namula ang mukha ni Nika sa frustration. Hindi mo ako katulong. Nagsisikap ka. Kung hinahayaan mo kong kumilos din, hindi sana ganito kahirap. Sa tingin mo, dahil nangingisda ka buong araw, ikaw na lang ang mahalaga dito? Makasarili ka. Gusto mo kong ikulong sa buhay na to, ayoko nga. Namumuo ang mga luha ni Pusit. Hindi niya na nagugustuhan kung saan napupunta ang kanilang usapan. Umiwas siya. Tumahimik sa bahay na yon. Binigyan niya na lang ng gatas ang anak nila. Inuugod niya si Nicole pero parang sasabog na ang kalooban ni Pusit. Nais niya ulit sumigaw pabalik. Ipaintindi rito ang gusto niyang ipaintindi. Pero hindi sila makakapag-usap ng maayos kung hindi siya ang mauunang tumigil. Padabog na pumunta sa pintuan si Nika. Hinawakan agad ni Pusit sa braso ang kanyang nobya. Saan ka pupunta? Nagpumigla si Nika. Aalis ako. Bigyan mo muna ako ng space, Pusit. Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Pinagmasdan ni Pusit ang paglabas ni Nika. Napapikit na lamang siya sa sobrang frustration. Gusto niyang sundan ang kanyang nobya para ayusin ang away nila. Pero nang muling umiyak si Nicole, hindi niya na nagawa iyon. Muli niyang binuhat si Nicole. Kailangan niyang mapanatag para sa kanyang anak. Hindi niya kailangan ang galit niya sa mga oras na yon. Kakailanganin niyang tugunan ang mga isyu kay Nika mamaya. Ngunit sa ngayon, nakatuon siya sa katahimikan na maibibigay niya sa kanyang anak. Naninikip ang kanyang dibdib. Pinakaayon niya sa lahat ay ang mapabayaan ng ganoon si Nicole. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatulog na rin si Nicole sa kanyang mga bisig. Dinala niya muna ang bata sa kanyang mga magulang. Hahanapin niya muna si Nika. Umaasa siya na kapag ginawa niya yon, maaayos nila ang gusot sa pagitan nila at makahanap ng paraan para mas maintindihan ang isa't isa. Pusit, anong nagdala sa iyo dito ng ganito kaaga? Kasama mo palang apo ko. Nanlalambot ang mga mata ng kanyang ina nang mapansin nitong tulog si Nicole. At nasan si Nika? Pumasok si Pusit sa loob. Nagkaroon po kami ng hindi pagkakasundo ni Nika at umalis siya ng bahay. Iiwan ko po muna rito si Nicole habang hinahanap ko po siya, nanay. Napuno ng simpatya ang mga mata ng kanyang ina. Ha? Umalis? Ano bang pinag-awayan ninyo? Umupo si Pusit sa mesa sa kusina. Pagkatapos, buhatin ng kanyang ina si Nicole. Umupo ang kanyang kapatid sa tapat niya at inalok siya ng almusal. Sabi na kasi, isip bata pa yung girlfriend mo, Kuya Pusit. Sabi ni Adel sa kanya. Napailing na lang siya. Sinasabi talaga yon sa kanya ng mga kapatid niya. Ayaw namang husgahan ni Pusit si Nika. Alam niyang nahihirapan pa rin itong mag-adjust at alam niya namang sinusubukan itong maging maayos. Kanina pa kita nakikitang problemado, Pusit, sabi ng kanyang ina at nagsali ng 2 tasa ng kape. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang nangyari? Mukhang pagod ka na at nag-away pa kayo ni Nika. Huminga ng malalim si Pusit. Halata ang kanyang pagkadismaya at pagod. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang mga magulang ang kanilang problema. Siguradong mag-iiba ang tingin ng mga ito sa babae. Mahal niya si Nika at ayaw niya namang maging kasiraan nito dahil lang hindi sila nagkakaunawaan. Maliit na bagay lang po. Maayos pa naman po. Umalis lang po dahil nagtatampo. Sabi na lamang ni Pusit. Napailing ang kanyang ina. Dapat inaayos sa halip na nilalayasan ka. Ano ba naman yung si Nika? Mahirap ang buhay na ganyan na magkasama kayo. Pamilya na kayo at hindi pa man kayo kasal. Ganyan na agad kayo. Dapat nag-uusap kayo ng maayos. Dapat nakikinig kayo sa opinyon ng isa't isa. Hindi pwedeng ikaw o palaging siya ang masusunod. Dapat pantay lang. Balanse ba? Hindi agad siya nakaimik. Iniisip niya kung masyado ba siyang naghihigpit kay Nika. Baka hindi siya marunong makinig sa kanyang nobya kaya ang dali-dali na lamang nilang mag-away. Bumalik ang kanyang ina sa tabi ni Nicole. Kapag nagkaroon kami ng away ng tatay ninyo, nung una talagang sigawan kami. Pero nang magkaroon kami ng mga anak, naging mas mapagpasensya kami sa isa't isa. Kasi ayaw namin kalakihan ninyong mga anak namin ng ganoong tahanan. Malamang nasasaktan at nag-iisa si Nika. Hanapin mo na siya at ipakita mo sa kanya na nagmamalasakit ka, na handa kang ayusin ang gulo sa pagitan ninyo. Tinanggap ni Pusit ang salita ng kanyang ina at dahan-dahang tumango. Salamat po. Sa palagay ko po may mali rin po ako na nakalimutan kong makinig sa kanya talaga. Aalis na po ako ngayon at hahanapin ko siya. Kayo po munang bahala kay Nicole. Sana magkaayos na kayo.
Hindi dapat kayo palagi nag-aaway lalo na't may anak na kayo, sabi pa ng kanyang ina. Sa panibagong pakiramdam ng layunin, umalis si Pusit ng bahay. Naglalakad-lakad siya at nagtatanong-tanong. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, sa wakas, nakita niya na si Nika sa bahay ni Mia. Pusit, pasok ka, nandito si Nika. Ayaw umuwi. Imporma ni Mia sa kanya. Nakita niya si Nika, nakaupo mag-isa sa isang sulok na mesa. Huminga siya ng malalim. Lumapit si Pusit sa kanyang nobya at hinawakan ang kamay nito. Nika, umuwi na tayo ha. Mahina niyang simula. Nanginginig ang boses. Sorry talaga sa nangyari. Hindi na ulit kita sisigawan ng ganon. Dapat nakikinig din ako sa'yo. Tumingala si Nika. Namumulang mga mata. Pasensya na rin, Pusit. Puyat na kasi ako. Tapos iyak ng iyak si Nicole. Napapagod na ako sa pag-aalaga. Hindi ko sinasadyang umalis ng ganun. Kailangan ko lang ng space para makapag-isip. Umupo sila ng magkasama. Pinag-uusapan ng kanilang mga isyu ng bukas at tapat. Parehong nagbabahagi ng kanilang nararamdaman at sa bawat sandaling lumilipas, nababawasan ang tensyon sa pagitan nila. Maya-maya, hinawakan ni Pusit ang kamay ni Nika. Umuwi na tayo. Marami tayong dapat gawin. Pero gusto kong gawin lahat ng yun ang magkasama tayong dalawa. Maya-maya'y umuwi na rin sila. Nadama ni Pusit ang panibagong pakiramdam ng pangako sa isa't isa. Hangad niyang hindi na sila magtalo pa ng ganoon. Maging maayos at masaya lamang naman sila, yun lang ang tanging hangad ni Pusit at wala ng iba. Tatay, bakit Pusit ang pangalan niyo po? Hindi ka naman po kasing itim ng Pusit ah. Tanong ng kanyang anak na si Nicole. Mahinang tumawa si Pusit habang nagsasagwan. Sa Pusit kasi ako pinagalihin ng lola mo, kaya Pusit ang palayaw ko. Peter naman talaga ang kanyang tunay na pangalan. Sanay na lang talaga siyang tawaging Pusit. Yun na rin ang tawag ng mga tao sa kanya. Tiningnan niya si Nicole na 4 na taong gulang na. Mabilis na lumipas ang mga taon. Parang noon, karga niya lamang ang kanyang anak. Ngayon, kasama niya na ito sa laot at katulad niya, mahal na mahal din ang isla at ang dagat. Pinapasyal niya lang ito sa karagatan. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto nitong palaging sumasama sa laot. Dagat lang naman ang nakikita ng bata. Nang makarating sa dalampasigan, inayos agad ni Pusit ang bangka. Pagkarating sa bahay, naabutan niya si Nika na nagluluto ng hapunan nila. Tahimik silang pumasok ni Nicole at ginulat ito. Ano ba naman kayo? Nakakagulat naman. Natatawang bulalas ni Nika. Niyakap niya ito at hinalikan. Naniniwala siyang pinatibay ng panahon ang kanilang pagsasama. Hindi na sila madalas mag-away. Gayunpaman, hindi pa rin talaga sila kasal. Nag-iipon lamang siya para may handaan naman kapag ikinasal silang dalawa. Pinamiwangan sila ni Nika. Saan naman kayo nagpunta? Lagi na lang kayong nawawalang mag-ama. Tuwang-tuwang sumagot si Nicole. Namangka po kami, nanay. Napairap naman si Nika. Kaya ka nangingitim eh. Sama ka ng sama dyan sa tatay mo. Tinulungan na lang ni Pusit maghain si Nicole. Masaya siyang makitang masaya ang kanyang mag-ina. Simula ng away na yon, naging maayos na rin naman ang pagsasama nila. Sa una lang talaga sila nahirapan, pero nang tumagal, nasanay rin at talagang parang naging mag-asawa na, kasama ang kanilang anak. Nagsalo-salo na sila sa hapunan. Pagkatapos kumain, inasikaso muna nila si Nicole bago pumunta sa sarili nilang silid. Mukhang pagod ka, gusto mo ng masahe? Tanong sa kanya ni Nika. Napangiti agad siya at hinila ito. Tinatanong pa ba yan? Siyempre gusto ko. Natatawang umayos naman si Nika. Dumapa naman si Pusit sa kama at nagpamasahe. Napapikit siya sa gaan ng mga kamay nito. Ang sarap mo talagang magmasahe, kaya mahal na mahal kita, Nika. Ang galing mo sa mga ganito. Nakangiting sabi ni Pusit. Hinampas naman ito ang kanyang likod. Kaya ako nabubuntis eh. Mahina naman siyang tumawa. Umayos na siya ng higa. Tumabi na rin sa kanya si Nika, kaya mabilis siyang yumakap dito. Parang masaya ka ngayon. Ano bang meron, mahal? Mahinang tanong niya rito. Nakita ni Pusit sa salamin sa kanilang harap ng refleksyon si Nika. May munti itong ngiti sa mga labi. Mas lalo siyang yumakap sa kanyang girlfriend. Lalo itong gumaganda sa kanyang paningin kapag masaya. May gusto lang akong i-share sa'yo, tungkol lang naman sa pamilya ko yon, sabi pa ni Nika sa kanya. Napukaw ang atensyon ni Pusit. Batid niyang ilang taon nang hindi maayos ang relasyon ni Nika sa mga taong umampun dito. Maging ang tinuring na kapatid, galit din dito.
Kaya alam niya kahit ilang taon na ang lumipas, masakit pa rin para kay Nika na itinakwil ito ng pamilya. Anong tungkol sa kanila, mahal? Tanong niyang muli kay Nika. Huminga ito ng malalim. Nakatanggap ako ng message mula kay Ate Kate. Gusto niyang makipag-ugnayan muli sa akin at maging maayos ulit sa mga magulang namin. Hindi nga ako makapaniwala eh. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Pusit. Nagsimulang gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Talaga? Masaya akong marinig yan, Nika. Gusto ko rin namang maging maayos ka ulit sa kanila, lalo na sa mga kapatid mo. Alam kong mahal mo sila kahit nagawa ka nilang itakwil. Nabanggit din ni Ate Kate ang trabaho sa Maynila. Magtatrabaho pala siya ron at gusto niya akong isama para magtrabaho din sana. Natigilan si Pusit. Hindi agad siya nakapagbigay ng kanyang opinyon. Nakita niya kasi ang pananabik sa mukha ni Nika. Inakala niyang nawala na sa isip nito ang kagustuhang pumunta sa Maynila. Pero mukhang nasa puso pa rin ito. Hinahangad na makapunta sa mas malaking lungsod para magtrabaho. Maynila? Nasa isip mo pa rin talagang pagpunta ron ano? Palagi mong sinasabi ang pagnanais na magtrabaho doon. Inabot ni Nika ang kanyang kamay. Naiintindihan ko ang pag-aalinlangan mo, Pusit. Malaking desisyon to para sa'yo. Pero pangarap ko talagang makapunta doon at makapagtrabaho. To pa rin ang mga pangarap ko para sa sarili ko. Bukod doon, mas magiging okay kaming magkakapatid kung sasama ako. Yun ang paraan nila para bumawi sa akin. Kaya sana gustong gusto ko talagang tanggapin. Tinitigan niyang mabuti ang kanyang nobya. Matindi ang nakikita niyang kagustuhan sa mga mata nito. Gusto niyang maging makasarili katulad noon. Pagbawalan ito sa gusto nitong mangyari. Pero parang ang hirap pigilan. Ayaw niyang siya ang puputol ng pakpak ni Nika para hindi makalipad. Kung sa tingin nito may mararating pa ito bilang nobyo, kailangan niyang suportahan si Nika. Pinisil ni Pusit ang kamay nito. Alam ko kung gaano ito kahalaga sa'yo na muling maging okay kayo ng mga kapatid mo at gusto kong suportahan ka sa pagtupad ng mga pangarap mo. Pero kailangan mo ba talagang umalis? Malayo kasi yun, Nika. Paano kami ng anak mo? Hindi rin natin alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo doon. Napabuntong hininga si Nika. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Hayaan mo naman ako. Please. Ilang beses nang lumalapit sa akin ang pagkakataon at ilang ulit ko na lang ding napapalagpas. Saka hindi mo ba gusto ng mas maayos na buhay para sa pamilya natin? Gusto mo bang hanggang dito na lang talaga tayo? Ha? Katulad nito, malapit ang mag-school si Nicole. Mas mapapalaki na ang gastos natin. Hindi naman palaging magandang huli mo sa pangingisda. Mas maganda pa rin ang may stable na trabaho. Kaya hayaan mo kong tumulong. Iyon lang naman ang gusto ko. Natulala si Pusit sa kisame. Gumanda o pangit man ang huli niya, mukhang hindi pa rin naman makukontento si Nika. Hindi lang tungkol sa pagtulong nito sa mga gastusin nila, kundi sa pangarap din ito para sa sarili. Nang dumating si Nicole sa buhay nila, parang naging automatic na kay Nicole na ang kanilang dedikasyon at atensyon. Sa kanya, walang kaso yon. Dumating man o hindi ang kanilang anak, naging buhay niya pa rin naman ang buhay na mayroon sila ngayon. Pero para kay Nika, parang tumigil sa dating ayos ang buhay nito. Naudlot ang mga plano nito para sa sarili. At para kay Pusit, tila inagaw niya na rin ang mga posibilidad sa kabataan ni Nika. Namungay ang mga mata ni Pusit. May tiwala ako sa'yo, Nika. Alam ko rin naman ang pagkukulang ko sa'yo. Kung sa tingin mo, ito ang tamang hakbang para sa pamilya natin. Narito ako para suportahan ka sa bawat hakbang. Hindi na ako magiging makasarili. Hahayaan na kita sa mga gusto mong gawin. Basta, ipangako mo sa amin na babalik ka sa aming mag-ama. Huwag mo kaming ipagpapalit. Mahinang tumawa si Nika. Oo naman, uuwi pa rin naman ako. Salamat. Mahalaga sa akin ang suporta mo at pinayagan mo na ako. Alam kong hindi ito madali para sa'yo pero 3 taon lang naman eh. Pagkatapos nun, dito na ulit ako. Pangako ko yan sa'yo, Pusit. Hinawakan nilang isa't isa sa isang mainit na yakap. Isinantabi niya muna ang kanyang mga alalahanin. Alam ni Pusit na hindi dapat siya maging sakim. Marami pang gustong gawin si Nika at ang tanging niya lamang magagawa ay ang sumuporta. Umalis na nga si Nika. Sa pagbabalik nito, nangako sila sa isa't isang magpapakasal na. Kahit papaano, napanatag si Pusit sa pangakong yon. Wala siyang tiyaga sa paghihintay pero para kay Nika, lahat ay titiisin niya. Pero mukhang ilang buwan pa lang, hindi na agad siya makakatagal. Umupo si Pusit sa mesa sa kusina.
Nakatutok ang mga mata niya sa bakanting upuan sa kanyang tapat. Nakaharap siya sa kanyang cellphone, blankong screen at tahimik. Ilang buwan nang nakalipas mula nung pumunta si Nika sa Maynila para magtrabaho. At bawat araw na walang salita mula sa kanyang nobya, gumugulo na sa kanyang isipan. "Tatay, kailan po uuwi si nanay?" Tanong ni Nicole sa kanya. Pilit nang umiti si Pusit. Pilit tinatakpan ang kanyang pagkabalisa. "Hindi ko pa alam, anak, pero siguradong uuwi rin yon. Hindi ka matitiis nun. Mahal na mahal ka kaya ni Nika." May ipinakitang drawing si Nicole. May nanay at tatay at nasa gitna naman ito. "Gumawa po ako ng drawing para sa kanya. Pwede po ba nating ipadala sa kanya? Sabi po kasi ni teacher, ipakita raw po namin sa inyo po ang drawing namin." Kinuha niya ang drawing. Tipid na napangiti si Pusit. Mas maganda talaga siguro kung nandun si Nika para nakita nito iyon. "Oo naman, Nicole, isisend ko to sa nanay mo." Nakangiting sabi ni Pusit sa bata. Paano kung may nangyari kay Nika? Natatakot siya sa mga posibilidad na parang walang katapusan. Nagsisisi siya na pinakawalan niya si Nika. Sana pinilit niya na lamang itong manatili. Hindi niya magawang maging kalmado. Napatigil lamang si Pusit sa pag-iisip nang marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang ina at may dalang bag. Nilabas nito ang ulam para sa kanila. "May panulungan dyan dahil ikakasal na yung anak ni Jury. Dinalhan ko na kayo ritong mag-ama. Alam kong hindi ka gaanong nakakaluto." Sabi pa ng kanyang ina. "Kumusta ka, Pusit? Ayos lang ba kayo rito ng apo ko?" Nagkibit balikat si Pusit na mukhang talunan. "Hindi ko po alam kung paano ko po may iwasang mag-alala, nanay. Ilang buwan na pong lumipas nang umalis si Nika. Tinatanong na rin po ako ng anak namin at hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Parang dapat pinigilan ko na lang si Nika sa pagpunta sa Maynila. Hindi ko po makontak." Umupo ang kanyang ina sa kanyang tabi. "Ginawa mo ang pinaniniwalaan mong pinakamabuti para kay Nika. Nagkaroon siya ng pagkakataon at sinuportahan mo ang kanyang desisyon. Natural na mag-alala ka. Mamaya, subukan mo ulit. Baka naman ay may nangyari lang kaya hindi mo makontak." "Isa pa po yan sa kinakatakot ko. Paano po kung may nangyari sa kanya?" Nanginginig sa pagkadismayang boses ni Pusit. "Dapat talaga. Hindi ko na po siya pinayagan para hindi na ako nag-alala at nag-isip ng ganito sa kanya. Kahit chat, wala man lang siyang paramdam. Ilang buwan na po, nay." Inilagay nito ang isang nakakapanatag na kamay sa kanya. "Mas may stress ka lang kapag hinintay mo. Ang mahalaga ngayon, mag-focus ka muna kay Nicole. Nagsisimula na siya sa pag-aaral at kailangan niya ang suporta mo, lalo na't wala rito si Nika." Bumaba ang tingin ni Pusit. "Alam ko naman po yun. Hindi ko naman po pinapabayaan si Nicole. Hindi ko po pinapakita sa kanyang nababalisa ako. Madaling makaramdam ang bata, kaya pinipilit ko pong maging maayos sa kanyang harap." Tumango ang kanyang ina. Magandang bagay ang excitement na Nicole sa school. Yun munang pagtuunan mo ng pansin. Mas magandang nandyan ka palagi para sa kanya, para hindi niya rin maramdaman ang pagkawala ng nanay niya rito sa bahay ninyo. Napabuntong hininga si Pusit. Pinasadahan ng kamay ang kanyang buhok. "Kapag lumipas na po ang isang linggo at hindi ko pa po nakukontak si Nika, pupuntahan ko na po siya roon. Isasama ko rin po si Nicole. Kami na lang po ang bibisita sa kanya kung masyado siyang busy." Medyo gumaan ang pakiramdam ni Pusit, subalit determinado talaga siyang mapuntahan si Nika. Aalamin niya kung bakit hindi na nito magawang makipag-usap sa kanila o kahit tumawag o mag-text man lang. "Tatay, ang ganda naman po ng mga bahay dito. Dito po nakatira si nanay?" Tanong sa kanya ni Nicole. Tiningnan muli ni Pusit ang address. Mukhang yun na nga ang lugar kung saan nagtatrabaho si Nika. Magdo-doorbell na sana siya pero may nakita siyang maid na abala sa hardin ng bahay. Excuse me," panimula ni Pusit. "Inahanap ko po si Nika. Dito po ba siya nagtatrabaho bilang kasambahay?" Kumunot naman ang noo ng kasambahay. "Nika, umalis siya 3 buwan ang nakakaraan. Nag-resign na." Umawang ang bibig ni Pusit. Hindi niya inasahan yon. Mas lalo tuloy siyang nag-alala. Napalunok si Pusit. "Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta?" Umiling naman ang dalaga. "Wala akong ideya. Hindi kita matutulungan. Pasensya na. Malihim din kasi ang isang yon. Hindi nga namin nakaklose nung ilang buwan siyang nagtrabaho dito eh." Bigo silang naglakad palabas ng village na yon. Tanong ng tanong sa kanya si Nicole pero hindi niya naman alam kung anong isasagot. "Nasaan po kaya si nanay? Miss ko na po siya."
Nakangusong sabi ni Nicole habang hawak ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Pusit. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Tumango naman ang bata. May nakita silang karinderya malapit sa simbahan. Kaya lang nang makalapit sa simbahan, napansin ni Pusit ang mga taong nagkukumpulan sa labas. Mukhang may katatapos lang na kasal. Natigilan siya nang lumabas ang babaeng kanyang hinahanap. Kasama ang groom nito. Si Nika na nakasuot ng eleganteng wedding gown ay lumabas ng simbahan na may maningning ng ngiti. Ang babaeng akala niya ay sa kanya ikakasal. Ibang lalaki ang sinama sa altar. Tatay, si nanay po yun, di ba? Nanginginig ang boses na tanong ni Nicole sa kanya. Saktong napatingin naman si Nika sa kanilang direksyon. Bakas ang gulat sa mukha nito nang makita sila. Namuo agad ang mga luha ni Pusit. Gusto niyang sumugod, gusto niyang manakit, pero hindi siya ang asawa. Siya ang pinangakuan, pero siya ang hindi pinakasalan. Maya-maya nakita na rin nila si Ate Kate. Lumapit agad ito sa kanila. Mapakla siyang tumawa. Buong pamilya ni Nika nasa kasal na yon. Siya lang talaga ang parang ewan na naghihintay sa isla kung kailan babalik ang babaeng minahal niya ng sobra. Huwag na kayong manggulo, kasal ng kapatid ko, kakausapin ka na lang niya kapag medyo okay ng lahat. Mariing sabi ni Ate Kate. Kumuyom ang mga kamao ni Pusit. Anong kalokohan to? Pamilya niya kami. Tapos biglang nagpakasal sa iba? Bumaha ang inis sa mukha ni Ate Kate. Ano bang may bibigay mo sa kapatid ko? Puro isda. Binuntis mo ang kapatid ko kahit hindi pa handa. At least, kay Arthur, mas mayaman at kayang ibigay ang buhay na gusto niya. At kung problema niyo si Nicole, ipapadaan niya na lang sa akin ng sustento. Hindi alam ni Arthur na may anak siya sa pagkadalaga. Kaya wag mong sirain ang buhay ng kapatid ko. Okay na siya. Mariing umiling si Pusit at binuhat ang kanyang anak. Hindi ko kailangan ng sustento niyo. Kahit salpakan niyo pa kami ng mahuhutot niyong pera. Inyo na yan. Hindi magbabago na pabayang ina si Nika. Talaga? Kaya niya yon? Talikuran ako at ang anak namin para sa ganitong buhay. Kaya kong buhayin mag-isang anak ko. Aalis na kami. Sapat na ang nakita ko. Pakisabi na lang to sa kanya. Sabihin mo, wala siyang kwentang babae. Nagsisisi akong minahal ko siya ng sobra. Ngayon, gising na rin ako. Hindi na ulit ako magpapauto sa inyo. Umalis silang mag-ama sa harap ng simbahan na yon. Nang hindi na talaga mapigilan ni Pusit, tumigil sila sa isang eskinita. Doon na ibinuhos ni Pusit lahat ng luhang gustong kumawala sa kanya. Pati ang anak niya, humihikbi na rin. Subalit nagawa pa rin siyang yakapin ni Nicole. Kahit pareho silang nasasaktan, dinadamayan pa rin siya ng bata. Huwag ka na po umiyak. Hindi po natin love si nanay. Hindi niya po tayo love. Kaya pag uwi, sobrang lungkot nilang mag-ama. Parang ayaw nang kumilos ni Pusit sa buhay. Iniisip niya kung kasalanan niya rin ba na masyado yata siyang naging maluwag kay Nika. Pero maging maluwag man kung choice naman itong manloko, wala siyang magagawa ron. Mas gusto ni Nika ang buhay sa syudad, ang buhay na kayang ibigay ng lalaking pinakasalan nito. At ang masakit pa sa parte ni Pusit, may basbas ng pamilya ni Nika. Gayunpaman kailangan niyang kumilos para sa kanilang dalawa ni Nicole. Hindi siya pwedeng magpakalugmok, may anak pa siyang kailangang buhayin. Sa'yo na yung ref kapag naayos mo, sabi sa kanya ni Mang Rene. Nanlaki ang mga mata ni Pusit. Talaga po? Ngumiti naman si Mang Rene. Oo, may bago rin kasing ref na bibilhin ng anak ko. Kaya naisip ko, ibibigay na lang yan sa inyo. May kaunting sira pero napapakinabangan pa naman. Gustong gusto niya talagang magkaroon ng ref. Gusto niya rin kasing mag-stock ng baon ni Nicole. Mahilig din sa malamig na pagkain ang kanyang anak, kaya malaking tulong kung mayroon na siyang ref. Para hindi na rin talo sa kuryente, gumawa siya ng mga yelo at ice candy. Pangbenta sa mga batang naglalaro malapit sa kanila. Malapit din sila sa basketball court kaya patok ang ice water. Mukhang maayos ang maliit mong negosyo ah. Tanong ng kanyang ina nang bumisita ito. Napangiti naman si Pusit. Oo nga po, suki ko po yung mga bata sa labas. Saka yung mga binata sa court, sa akin na bumibili ng merienda. Bala ko nga rin sa susunod, magbenta ng halo-halo. Kailan mo sasabihin sa akin anak? Tanong ng kanyang ina. Natigilan siya sa paglalagay ng mga gagawing yelo. Kahit hindi nito sabihin, alam na rin ng kanyang pamilya yon. Kalat na rin naman sa buong barangay na nagpakasal sa ibang lalaki si Nika. Nagpatuloy si Pusit sa ginagawa.
Hayaan niyo na po yun ay. Makakalimutan ko rin si Nika. Saka nandito naman po ang anak ko. Pipilitin ko pong maging maayos para kay Nicole. Nag-iisa ko po siyang anak kaya gusto ko po siyang bigyan ng magandang buhay. Niyakap siya ng kanyang ina. Pero alam kong nasasaktan ka sa ginawa sa'yo ni Nika. Alam kong mahal na mahal mo siya. Naninikip ang kanyang dibdib. Wala na naman siyang magagawa. Nobyo lamang siya noon. Mas may karapatan na ang asawa nito. Hindi niya namalayang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahal ko po yun eh. Kaya tama po kayo. Masakit nga. Hinayaan niya ang sariling damdamin, ang bigat na kanyang nararamdaman. Gusto niyang saktan din si Nika para patas lang din sila. Pero masyado niya rin itong mahal para gawin yon. At nanay pa rin ito ng kanyang anak. Hindi rin siya ang tipo ng tao na marunong gumanti sa kapwa. Sa mga sumunod na taon, kahit papaano, unti-unti silang nakabangon. Mangingisda pa rin naman siya pero nakakaipon na sila dahil sa negosyo. Inaasar pa nga siya ng mga tao sa kanila. Sinasabing nahuhumaling na siya sa yelo. Hindi niya rin naman inaasahan yon. Ang dating isang refrigerator, naging 3 na. At ang laman ng lahat ng yon, puro yelong gawa niya. Minsan, katulong niya ang kanyang anak. Tatay, hindi ko na po kaya. Masakit na po ang mga daliri ko. Reklamo ni Nicole. Napatingin siya sa mga daliri nito. Namumula na nga ang mga yon. Tumango si Pusit. Siya, pumasok ka na at matulog ka na. Ako nang tatapos sa mga binubuhol kong plastic ng yelo dito. Umiling naman si Nicole. Sa duyan po ako hihiga, hindi naman po ako inaantok. Manonood po ako sa inyo, tatay. Sige, ikaw ang bahala. Kumuha ka ng unan para maayos ang higa mo dyan. Ganun lang sila palagi mag-ama. Parang kontento na sila kahit silang dalawa lang. Hindi na rin naman muling nagtanong si Nicole tungkol sa nanay nito. Hindi na rin naman niya kayang buksan ang usapan. Nasasaktan pa rin talaga siya hanggang ngayon. Tatay, sasama po ako sa inyo sa palengke ha? Sasama po ako mag-deliver ng mga yelo? Magiliw na sabi ni Nicole. Tumaas ang kilay ni Pusit. Nagpapaalam ka pa eh, makita pa nga lang kita, nakasakay ka na sa ferry. Ginuntsaba mo ng mga tito mo. Tumawa naman ang kanyang anak. Dinadala na nga niya sa palengke ang mga nagawang yelo. Suki niya ng mga tindero doon. Mas mura kasi ang yelo na kanyang tinitinda. Hindi rin naman siya nahihirapan dahil tinutulungan siya ng mga kapatid niya. Pati ngang bahay ng mga ito may 5 refrigerator na dahil sa kanya. Simpleng yelo pero sa bagal ng proseso, hindi niya namalayang unti-unti siyang umaasenso. Kalagitnaan ng pagpasok sa elementary ni Nicole, umalis na sila sa isla. Nanirahan sila sa lugar na mas maraming tao para mas mabilis ang pagde-deliver ng mga yelo. Kahit ibang mga restaurant, siya ang nare-refer kaya naging supplier na din siya. Nang makaipon, planta naman ng yelo ang kanyang pinag-ipunan. Naging supplier na rin siya ng mga yelo sa mga malalaking grocery store. Doon niya napagtanto na malayo na ang kanyang naaabot. Ang ganda ng bagong gawang bahay ninyo rito sa Isla Pusit. Ang yaman-yaman mo na. Tumakbo ka kayang mayor dito. Tanong ng isang kasamahan niyang mangingisda. Natatawang tinulak niya ito sa buffet table. Kumain ka na nga ng marami. Mayor ka dyan. Mas okay na ako sa pagiging simpleng tao. Napangiti ang kanyang kaibigan. Simpleng tao na may maraming ari-arian. Ang sarap ng mga handa ninyo. Saka salamat nga pala sa binigay mong scholarship sa anak ko. Malaking tulong sa amin yon. Umiling naman si Pusit. Ano ka ba? Wala yon. Masaya akong makatulong. Sinikulang din naman ang iniintindi ko. Saka gusto ko may marating tayong lahat sa buhay. Kaya ko nang tumulong kaya sino ako para magdamot. Nga pala, gusto ni Nicole ng pugita. Manghuli tayo mamayang madaling araw. Anak ko yung namimiss ang mga seafood kasi nga doon na rin kami namamalagi sa syudad. Masaya yun kapag umuwi kami rito. Tumango agad ang kanyang kumpare. Oo naman, malakas ngayon ang huli. Mapagbigay ang dagat ngayon. Pinagmasdan ni Pusit ang mga dumalo sa handaan. Halos lahat yata ng mga tao sa barangay nila pumunta na. Pati ang mga suki niya noon, binabati siya. Nakikipagkwentuhan naman siya katulad lang ng dati. Inakbayan niya ang mga binata. Kaya sa mga tambay kayo, pumasok kayo sa planta ko. Kung ano-anong ginagawa ninyo. Pinasakit nga na naman daw ang ulo ni Aling Mirna. Binato niyo ang mga hinog na mangga. Tumango naman ang isang binata sa kanya. Sige Kuya Pusit, mag-a-apply ako. Balak na nga namin eh. Ito kasing si Kaloy, laging nahuhuli. Hindi tuloy kami matuloy. Simula nang umasenso siya sa buhay, hindi niya nakalimutan ang tumulong. Ang muling bumalik sa kanyang pinanggalingan.
Bago siya maging supplier ng mga malalaking entity, ang buong barangay niya muna ang kanyang naging mga suki. Maya-maya ay lumabas na ang kanyang anak kasama si Felicia. Ngiti-ngiti siya kaya naghiyawan naman ang mga binata. Inasar pa talaga siya ng mga ito. Nakilala niya si Felicia dahil nag-apply ito bilang sekretarya niya. Nagkalapit ang kanilang loob kaya nahulog na rin ang kanyang damdamin. Alam niya rin naman na gustong-gusto ito ni Nicole kapag nga magkasama ang dalawa parang tunay na mag-ina sina Nicole at Felicia. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na hingin ng kamay nito. Bakit kayo sumisigaw? Mahinhin na tanong ni Felicia. Tumawang isang binata. Ate Felicia, ito kasing si Kuya Pusit. Parang teenager na kinikilig. Tigilan niyo nga si Felicia. Baka sa inyo maglihi ang asawa ko, buntis na to. Maging kamukha niyo pa. Sabi niya pa. Mahinang tumawa si Felicia. Hinalikan niya naman ito sa pisngi. Hindi ko lang mapigilan. Ang ganda mo kasi. Sino ka nga ulit? Naaaliw nang umiti si Felicia. Sandali. Isipin ko asawa mo? Tumawa siya at bahagyang niyakap ang kanyang asawa. Hindi siya nagsisising ito ang kanyang pinakasalan. Mahal siya nito at maging ang kanyang anak na si Nicole. Ito pa nga ang nagmungkahin na magpahanda sila para sa mga kabarangay nila. May chismis ako sa'yo, Pusit. Pinaningkitan niya ng mga mata si Aling Mirna. Nako, matanda na kayo, chismosa pa rin kayo. Kung san-san kayo nakakaabot. Umiling naman si Aling Mirna. Tungkol kay Nika ang sasabihin ko. Natigilan si Pusit sa kanyang narinig. Matagal na siyang walang balita tungkol kay Nika. Hindi na siya nangahas makibalita. Nakalimutan niya na ito at hindi na rin naman ito tinatanong pa ni Nicole sa kanya. Umuwi na rito sa isla. Nako, sobrang laki ng pinagbago. Hindi kasamang asawa. Balita ko rin hindi na nagkaroon ng anak. 2 beses daw nakunan. Kaya nang matapos ang pagdiriwang, bumagabag iyon sa kanyang isipan. Napansin naman agad ng kanyang asawa. Naglalambing itong yumakap sa kanya. May problema ba? Huminga siya ng malalim. Nandito rin sa isla si Nika, ang nanay ni Nicole. Nakakaintinding tumango si Felicia. Anong nararamdaman mo? Nasasaktan ka pa rin? Umiling agad si Pusit. Hindi na ako nasasaktan dahil nakalimutan ko na siya. Ikaw na ang mahal ko. Napangiti si Felicia. Kung ganon, nag-aalala ka para kay Nicole. Oo, hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin sa kanya. Kailanman, simula na ipagpalit kami ni Nika sa ibang lalaki, hindi ko na narinig mula sa kanyang tungkol sa kanyang ina. Kaya hindi ko alam kung makakabuti ba sa kanya kung makikita niyang muli ang nanay niya o hindi na. Hinaplos ni Felicia ang kanyang dibdib. Hayaan na lang siguro natin si Nicole. Iwasan man natin, masasaktan pa rin siya. Hayaan natin siyang alamin kung paano niya haharapin ang issue sa kanilang dalawa ni Nika. Basta siguraduhin natin na palagi tayong nasa tabi niya. Iparamdam natin sa kanyang sinusuportahan natin siya sa mga magiging desisyon niya. Niyakap ni Pusit ang kanyang asawa. Napakaswerte niya talaga kay Felicia. Sobrang lawak ng pangunawa nito sa lahat ng sitwasyon. Kinabukasan, hindi niya inasahan ang magiging bisita niya. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng maraming taon, nakita niya ulit si Nika. Malayong-malayo na ito sa babaeng minahal niya noon. Maikli ang buhok, parang butot balat na. Malalim ang mga mata at humpak ang mga pisngi. Sinabi rin sa kanya ni Aling Mirna yon na balitaan itong nalulong sa bisyo si Nika at nabilanggo naman ng asawa. Naghirap din ang pamilya nito kaya mas lalong nasira ang buhay. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Nika. Pinagmasdan nito ang buong bahay. Tama nga sila, big time ka na. Kumusta na? Nasaan ang anak natin? Hindi niya ito sinagot. Wala ang kanyang anak at si Felicia. Nagkayayaan ang dalawa na mag-island hopping kaya hinayaan niya na lang. Hindi na siya sumama dahil abala pa siya sa trabaho. Wala rito si Nicole at sa tingin ko, hindi kanya gustong makita sa ngayon. Sabi ni Pusit. Bakit naman? Nanay niya ako. Bakit sino bang nanay na naya niyo ngayon? Yung higad na pinalit mo sa akin? Umigting ang panga ni Pusit. Huwag mo matawag-tawag na ganyan ang asawa ko. Kung pagtatabihin kayo, mas maayos naman siya kumpara sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ngumisi lang si Nika at pinalandas ang daliri sa kanyang braso. Alam kong mahal mo pa rin ako. Ako kaya ang first love mo. Ang una mo sa lahat. Sayang, nag-asawa ka. Pero okay na sa akin kahit kabit ako. Malaki naman ang laban ko dahil ako ang una mo at may anak tayo.
Hinawakan niya ng mahigpit sa braso si Nika. Tigilan mo ako. Hindi na ako papatol sa manloloko at mukhang perang katulad mo. At anong laban? Kailan ka nagpakananay sa anak ko? Bakit hindi mo tanungin si Nicole ngayon? Hindi lang ako sinaktan mo, pati ang anak mo. Baka nakakalimutan mo. Inuto mo ako. Pinasakay mo ako sa pakulo mo. At ngayong okay na ako at sirang-sira ka na ngayon sa mga ginawa mong desisyon. Bigla kang babalik. Mas lalo lamang bumababa ang tingin ko sa'yo. Hindi, alam kong mahal mo pa rin ako. Kailangan buo tayo. Ikaw, ako, si Nicole. Tayo dapat tatlo. Wala dapat sa buhay mong Felicia na yon. Tinangka siya nitong halikan pero tinulak niya ito. Namumula ang mukha ni Pusit sa galit. Manang, sinong nagpapasok sa babaeng to? Pakisabi sa guards na sa susunod, huwag siyang papapasukin dito. Walang nagawa si Nika ng bitbitin ng mga guards. Sinapon niya na lamang ang kanyang ulo. Masaya na siya sa binuong pamilya pero gusto pa yatang sirain ni Nika. Kaya nang makauwi sina Felicia at Nicole, kinuwento niya agad ang nangyari. Tinatantya niya ang reaksyon ng anak niya pero mukhang hindi na rin naman ito nagulat. Pasensya ka na, Felicia. Sa susunod, hindi ko nahahayaang makapasok pa siya o makalapit sa inyo. Sabi niya sa kanyang asawa. Tumango naman si Felicia. Okay lang, honey. Hindi naman big deal sa akin yon. As long as wala siyang sasaktan sa ating tatlo. Huminga ng malalim si Nicole. Actually, tatay, kinakausap po ako ni nanay. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo at baka magalit kayo. Pinatawad ko po siya sa ginawa niya noon. Pero noong humihingi na po siya palagi ng pera, iniwasan ko na po ulit siya. Sorry po, hindi ko po sinabi sa inyo. Ayaw ko pong magalit pa kayo sa akin. Mama Felicia, sorry din po. Umiling si Pusit at niyakap si Nicole. Hindi kita pipigilan dahil nanay mo pa rin naman siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero anak, dapat sinabi mo para nasasamahan ka namin. At gaya niyan, gusto niya lang pagsamantalahan ang pagiging malambot mo sa kanya ngayon. Hindi kita pipigilan, anak, pero kung alam mong hindi makakabuti para sa'yo, mas mabuti pang ang lumayo ka na lang. Niyakap nilang isa't isa. Hindi naging maganda ang simula ng lahat pero nagpapasalamat siya sa pamilyang mayroon siya ngayon. Kahit bumalik pa si Nika, hindi niya ipagpapalit ang mga bagay na nakamit niya ng mga sandaling iyon. Masaya na siya sa buhay kasama ang pamilyang nagmamahal sa kanya. Nawala ng tiwala si Pusit sa sarili nang minsan siyang masaktan. Pero hindi nangangahulugan ng isang wakas ang sakit na kanyang nararanasan. Mas nahanap niya ang kailangan niya. Mas nalaman niya ang kanyang halaga. Kaya nang minahal niya si Felicia, mas naging handa at mas naging buo na siya. Punong-puno ng pagmamahal at respeto ang kanilang pagsasama. Kaya batid niya ang may kapal na ang nagdesisyon sa taong makakasama niya hanggang sa pagtanda. Muli, ito po si Skylar Guro. At sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.